Hallelujah. Medyo pabugso-bugso po ang ulan, di po ba? Kaya ang panahon po natin, iinit, lalamig. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat nandito po tayong lahat upang muling pakainin ang ating espiritu at kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Sino po dito ang gustong mabusog ng salita ng Panginoon? Praise God. Dahil Monday to Saturday, alam ko may nagdi-devotion na sa inyo, may nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero iba pa rin po. Ito po ay inutos ng Panginoon na wag niyong kaligtaan ang pagtitipon gaya ng ganito. Ibig sabihin, napakahalaga po ng ginagawa po natin. Hindi lang basta pumunta po tayo, nakita mo yung katabi mo ulit nung last week, kundi binibigyan natin ng pagpapahalaga yung inuutos ng Panginoon. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, nagtagumpay ka. Alam niyo po, pag ganyang panahon na malamig, ang hirap bumangon. Pero para sa Panginoon, babangon ako at sasambahin siya. Amen? Amen. Oh, praise God. At ngayon po, bago na po tayong series, bago po tayo magsimula dyan, tatanungin ko po kayo. Pag tinanong ko po kayo na, ano yung one thing o isang bagay na gusto nyo? Na pag nakuha mo to, sasabihin mo, okay na ako. Iba pa nga pag sinabi, pag nakuha ko yung isang bagay na to, pwede na akong mamatay. Ano, ganyan tayo, may mga taong ganyan na kung saan, mayroon isang bagay na gustong-gusto makuha. Pag tinanong ko po kayo, ano po yung isang bagay na yon? Sino pwede magsalita? Ano? Pag tinanong ko po kayo po, nasa harapan, pag tinanong ko po kayo, ano yung isang bagay na gusto-gusto nyo makuha? Material? Ano pa po? Dito po sa kabila. Ano po? Makatapos ang pag-aaral ng mga anak. Di ba? Yan yung mga bagay. Minsan naman yung kayamanan, katulad yan ng material. Kapag ako'y naging milyonaryo, okay na ako. Di ba po ba? Kapag ako'y nagkaroon ng bahay na maganda at may sasakyan, naku, okay na ako. Iba nga sinabi na pwede na akong mamatay. Pag nagkaroon ako ng isang katawan na may 8 packs, huwag po kayo tumingin sa tiyan ko, hindi po 8 packs yan. 1 pack lang po pinagsama-sama yan. Okay na ako, di ba? Kaya marami nag-gym. Pag marami nagpapaganda ng katawan, be healthy. At marami nagpapakadalubhasa. Ano po? Nagpapakatalino. Kasi pag matalino na ako, wow, magagawa ko na. Madaling pumasok ng trabaho, di ba? Pag-aagawan ka ng kumpanya dahil sa yung talinong meron ka. At minsan, yung mga bagay na yan, pag hindi natin nakuha yung one thing na yan, pinanghihinayangan natin. Di po ba? One thing, isang bagay na kung saan, kapag nagkaroon ka, ipinagmamalaki natin. Di po ba? Kaya isang bagay na yan, pag nagkaroon ka, kaya gustong-gusto mo yan. Kasi pag nagkaroon ka, pwede mo siya ipagmalaki. Pag marami kang pera, marami akong pera, di ba? Pag maganda bahay mo, may sasakyan ka, ito mga bagay na ipinagmamalaki natin, ito yung isang bagay or one thing na akala natin pag nagkaroon na tayo, okay na. Ano po? Kaya ito pong series po natin, napakahalaga. Bakit? Kasi kung tatanungin ko po kayo, napakarami ng gusto ng tao, di po ba? Even Christian, ang daming gusto sa buhay. Kaya marami pong mga tao ngayon ay nagkakanda. Ang daming ginagawa kasi gusto nila makuha. Pag nakuha na, mayroon na namang bago, yung one thing na yan. Yan ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na kung saan nagiging abala tayo lahat. Ang tanong, pag nakuha ba natin ito, ay sapat na? Pag nakuha ba natin ito, ay maligaya ka ba talaga? Kaya po ang ating series title po ngayon sa ating month of July, ito po yung One Thing, the One Thing. Parang gulo, ano? One thing, the one thing, o pagnanais ng isang bagay, o nagnanais ka ng isang bagay. Ito po sa Jeremiah may sinabi, na kung saan dapat ang ninanais ng isang tao ay ito po, sa Jeremiah 9:23-24. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ni dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gustos ng sino man na magmalaki, dapat lang niya ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niya akong Panginoong mapagmahal, gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo.
Dahil iyon ang kinalulugdan ko, ako ang Panginoon nagsasabi nito. Ano po? Ano ang sinasabi ni Jeremias? Na dapat na isang bagay na meron ka ay yung magkaroon ka ng Diyos. Ang problema lang, lahat tayo, maski sa labas, even hindi mga Kristiyano, sasabihin nila may Diyos sila. Pero yung bang Diyos na sinasabi dito, ito yung Panginoon. Yung pagkatao niya, alam mo. Yung kanyang katangian, alam mo. Bakit po mahalaga po yun na pag ang isang Diyos na meron ka, na tinatangi mo ng one thing na bagay na meron ka, ay tunay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Alam niyo po, maraming tao, sabi nila, pag ako'y naging milyonaryo, masaya na ako. Ba't marami pa po nagpapakamatay? Nakuha na nila yung yaman, pero all of the sudden, mababalitaan mo, ba't nagpakamatay? Ano po, may nakuha din nila yung katawan nila, healthy sila, ang ganda ng katawan. Nag-gym. Pag isang gym lang, tingin na agad dito. Oh, ganda na. Hindi ko masama magkaroon ng healthy. Kaso minsan, nagbibigay ba ito yung one thing na yun ng satisfaction o kaligayahan talaga? Kaya minsan, pag tumaba na, galit na galit na. Hindi na mapakali. Minsan, yung karunungan naman. Hindi po masama maging marunong, pero kung ikaw naman kamangmangan sa katotohanan ng salita, nakakalungkot. Kasi yung karunungan na meron ka, hindi gaya ng karunungan mula sa Diyos, magdadala yan ng pagkatakot sa Diyos. Di ba? Sabi nga sa kakawigan, di ba? Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. At ang karunungan na yan, mapapabuti ka. Dahil maraming karunungan ang napapasama. Tignan nyo sa gobyerno natin, di ba? Tapos ng Harvard, tapos na makilalang mga university. Bakit mga nangungurakot? Bakit mga pumapatay? Ibig sabihin, yung mga bagay na yan, akala natin, yung one thing na yan, kapag tayo nagkaroon, okay na. Ano po sinasabi ni Jeremias dito? Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niya ipagmalaki na kilala niya ako at naunawaan niya akong Panginoon. Ano ba sinasabi po dito pagkilala? Kasi po, pag sinabing kilala sa Bible, ibig sabihin, nagkaroon ng intimate relationship with God. Parang mag-asawa. Ganun po ang turingan. Hindi po yung sinasabi na makilala. Kasi pag tinabi, may kilala ko si Jesus, ang Diyos Ama, Banal na Espiritu. Hindi po ganun. Pag sinabi po ng Bible na makilala, ito po yung may intimate relationship, may malalim na parang mag-asawa, walang lihiman. Kumaga, naging iisa kayo. Yun po yung sinasabi ng makilala dito ng Panginoon. Kilalang kilala mo siya. Kaya ngayong pagiging intimacy, sabi sa 1:17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila na si Jesucristo ang isinugo mo. Muli binanggit dito, hindi lang makilala. Sabihin, ang buhay na walang hanggan, yung makilala, magkakaroon ng intimate relationship with the Lord. Kaya pag meron kang intimate relationship with the Lord, may buhay na walang hanggan ka. Kasi sa buhay na walang hanggan, habang buhay natin makakasama ang Panginoon. Di po ba? Sa langit, kung saan tinakda ng Panginoon, magsama-sama ang lahat ng mga mananampalatayang tunay na Kristiyano. Sapagkat yan ang tunay na relasyon sa Panginoon at buhay na walang hanggan, yung mayroong intimate relationship with the Lord. Kaya dito makikita natin, kapag tayo po ay may Diyos sa buhay, na impluwensyahan po natin yung ating pamumuhay. And yung last message natin, yung tunay na Kristiyano, makikita mo ang isang tao na may Diyos talaga na buhay kapag nagkakaroon ng problema. Di ba? Pag may problema ka, diyan mo makikita kung paano kikilos ang isang Kristiyano. Halimbawa na lang, pag ikay kapos sa finances, sa financial, kapag ikay may Diyos na buhay sa buhay mo, hindi ka mag-iisip na gumawa ng masama. Tama? Gagawin mo pa rin, magtiwala sa Panginoon. The God will provide. Ganon. Kasi alam mo, kilala mo ang Diyos na nagbibigay ng iyong pangangailangan. Sa Mateo 6:33, di ba? Sinabi yun. Kaya kapag ikay may totoong relasyon o intimacy o mayroon kang pagkakakilalang tunay, kanyang katangian, alam mo, hindi ka makakagawa ng masama. Kahit anumang sitwasyon, pagsubok sa buhay mo, anuman ito, alam mo kasi bakit? Yung karunungan na meron ka ay galing sa Diyos. Halimbawa na nga lang po sa NBB, lately lang po, may nagsabi po niyan,
Sabi niya, buti na lamang may takot ako sa Diyos. Kasi kung hindi, magkakaroon ako ng number 2. Pero ayoko pong magkasala at iyon po yung weakness niya. Babae, pero sabi niya, ayokong mangyari yun dahil may takot ako sa Diyos. May karunungan mula sa Diyos. Kasi alam niya yung Diyos niya buhay na kaya niyang tanggihan. Palay na, sabi nga, palay na lumalapit sa manok. Inayawan pa. Talagang ayoko, may asawa na ako. Sinabi niya talaga para tumigil. Kasi alam natin, yung ating Diyos ay mas malaki kaysa anumang problema. Amen? Kaya anuman ang ating sitwasyon sa buhay na punong-puno tayo ng problema, na ikaw ay merong one thing. Ano yung one thing na yun? Meron kang Diyos na buhay sa buhay mo. Mas malaki ang Diyos sa anumang problema na meron ka. Amen? Kasi meron ka nga. Ito nakakalimutan ng maraming tao. Sa sobrang busy, sa sobrang may Diyos, pero walang mas malalim na relasyon. Kaya pag dumating sa sitwasyon na, ayoko na, wala naman talagang Diyos, bakit nangyayari ko sa akin? Di ba? Yung last message, kalooban ng Diyos na magkaproblema tayo, kalooban ng Diyos na tayo maghirap. Bakit? Ipinapakita lalo ng Panginoon na may Diyos na buhay na tutulong sa'yo. Kasi kung di ka nakakaranas sa mga pagsubok, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga may problema. Bakit? Na may Diyos, mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay. At yan po dapat makita natin. At bilang isang mayroong Diyos na kilala, dapat matuto tayong sumunod, magmahal, at magtiwala sa Kanya. Alam po, may sinabi po dito si Saint Augustine, tinagalog ko na lang po, sabi dito. Ang umiibig sa Diyos ay ang pinakadakilang lahat ng pag-iibigan. Ang hanapin siya ang pinakadakilang pakikipagsapalaran. Ang mahanap siya ang pinakadakilang tagumpay ng tao. Alam niyo po, maraming hinahanap ang tao, pag-ibig. Pero pag nakuha na, wala na. Nakuha si Aida, ayaw. Si Lorna, ayaw. Si Fe, nakuha na, ayaw pa rin. Hindi pa rin masaya. Kinuha na nga si Mario, ayaw pa rin. Nag-iba na, pero ayaw pa rin. Bakit? Kasi nga, pilit natin kinukuha yung isang bagay na hindi naman magpabibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Kaya nga, tinanong ko po kayo kanina, yung bagay na yan, magpapasaya sa inyo, di po ba? Kaya nga, gusto mo, nagnanais ka ng bagay na, kasi bibigay siya yun ng satisfaction, nagbibigay siya ng kaligayahan, at madalas, ito nagbibigay ng kalungkutan sa atin. Kaya napakahalaga po ng ating mensahe nitong series nito, the one thing, o nagnanais ng isang bagay. Kasi marami tayong bagay na gusto natin pero hindi naman mahalaga eh. Nakakalimutan natin yung pinakamahalaga. Katulad po ng mensahe po ng Panginoon ngayong umaga. Kilala niyo po ba si Maria? Hindi po si Nanay Maria. Marami yung Maria sa Bible. Unang-una si Maria na nanay ni Jesus. Saka si Maria Magdalene, kilala niyo po ba yon? Yung babaeng bayaran na pinalayas ng 7 masasamang spirito. Siya po yon. At dito po, pag ang mensahe ng Panginoon, ito si Maria ng Bethany. Kilala niyo po ba si Maria ng Bethany? Ito po yung kapatid ni Martha at ni Lazaro. Ano nyo na po, napipicture out nyo na. Ito po yung kapatid ni Martha at ni Lazaro. Ito pong ating message ngayong umaga. Katulad ng kinanta po natin kanina. Napakaganda. Sit at the feet of Jesus o umupo sa paanan ni Jesus. Pastor, wala na nga si Jesus. Paano ako upo sa paanan? Madalas natin pangapiloso po yan. Sit at the feet. Ano po sinasabi po dito? Sa Lucas 10:38-39. Nagpatuloy si Jesus at mga alagad niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae ron na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta at may kapatid na pangalan Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Alam niyo po, kung babalikan po natin yung history, ang babae po sa kanila, hindi po pwedeng umupo, lalo po sa rabay o guro. Isa po yung kahiyan. Yung ginawa po ni Maria ay isang bagay na talagang, hindi ka pwede. Kasi nakakita na po ba kayong disciple na babae? Sa panahon nila? Wala, puro lalaki lang po.
Ay yung ginawa po niyang yun ay isang bagay na talagang kakaiba. Kasi po, hindi po basta-basta pwede kang lumapit, lalo na po sa pagtitipon ng mga lalaki. Bawal po. Pero ginawa niya yung isang bagay, yung one thing, yung maupo sa paanan ni Jesucristo at makinig. Ano po ba ibig sabihin ng maupo? Pag pinag-uusapan po kasi sino po yung nagtatrabaho po dito, lalo mga tatay, di ba? Kailangan upuan ko itong trabaho na to para matapos kaagad. Ano po ibig sabihin? Kailangan maging seryoso, bigyan ko to ng time. Tama po? Bigyan ko ng panahon itong trabahong ito. Kailangan ko upuan ito upang matapos itong trabaho na to, itong ginagawa ko. Ganun po ang pagkaka-explain po. Umupo dito si Maria at nakinig. Ibig sabihin, nagbigay po siya ng oras, panahon para sa Panginoon at nakinig. Yung one thing na yon na kanyang hinahanap at natagpuan niya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tayo po kaya, minsan ba naitanong mo sa sarili mo, kamusta yung aking quiet time? Kamusta yung aking pagde-devotion? Kamusta yung aking pakikipag-usap sa Panginoon? Inuupuan niyo po ba o ini-snap niyo? Ano, pag tayo nagbabasa ng Bible, ilang minuto pa lang, kakatamaan, inaantok ako. Ganyan tayo eh. Pero pag social media, inaabot tayo 1 oras, 2 oras. Pag tayo naglalaro ng games, walang kainan. Pag pakikipag-usap sa Panginoon, yung pakikinig sa Panginoon, katulad po ngayong umaga, kayo po ba inuupuan niyo po ba ang pakikinig sa mensahe ng Panginoon? O, Pastor, ang tagal mo, uulan pa? Yung one thing na yon na ginawa ni Maria, yun ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Bakit? Pag one thing na yon, maupo ka in the feet, you sit in the feet of Jesus, ito ang mangyayari, makakapag-focus ka kay Jesus. Pag inuupuan mo ang Panginoon, nagbibigay ka ng oras, ang quality time sa Panginoon, focus ka eh. Ganun po ang nangyari. Ano po sinabi po dito sa Lucas 10:40? Ngunit si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo nakaupo lang dyan ang kapatid ko? Si Maria. Nakaupo lang sa paanan ni Jesus. Hinayaan akong gumawa ng lahat. Sabihin niyo po sa kanya, tulungan niya ako. Ano? Kapag nakapokus tayo sa ibang bagay, ano nangyari? Abalang-abala ka sa ibang bagay, ano nangyayari? Nakafocus ka sa ibang tao. Tingnan mo naman to, kapatid ko, hindi ako tinutulungan. Dapat ba yan? Nakalimutan kasi ni Marta yung one thing na yun. Yung pagbibigay ng panahon at oras sa Alam niyo po ba, naggaling sa paglalakbay sila Jesus sa kanyang alagad. Ibig sabihin, hindi po lagi nakakasama po nila Marta, ni Mary, at ni Lazaro, si Jesus. Kasi nga lagi naglalakbay eh. Pero nung dumating si Jesus, eto na sabi, pagkakataon ko na, yung one thing ko, kailangan ko makuha alin. Maupo sa paanan ni Jesus at makinig. Magbigay ng panahon, magbigay ng oras sa ating Panginoon. Sino dito ay abalang-abala sa buhay? Lahat tayo, no? Minsan, sa pag-aabala natin, hindi na natin kayang upuan, makipag-usap sa Panginoon. Yung one thing na yan na nakakalimutan natin. Minsan pa nga, ang ating alibay, hindi naman masama. Alam naman ni Lord yan. Di po ba? Masama ba yung ginawa ni Marta? Nagluluto siya? Naglilinis siya? Naghahandog? Hindi po masama. Pero hindi niya namamalayan, nagiging Diyos-Diyosan na yan. At alam niyo bakit naging gano'n si Marta? Lord, tingnan mo yung ginagawa ko naman. Si Maria, nakaupo lang. Anong ginagawa? Nagpapasikat siya sa ating Panginoon. Kaya minsan hindi naiintindihan. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, burn out tayo. Bakit? Abalang-abala tayo sa mga bagay. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, burn out. Ayoko na, pagod na ako maglingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi mo kasi inuupuan eh.
Hindi ka talaga nagbibigay ng oras sa Kanya. Kaya minsan, nakafocus ka sa ibang tao. Yung ibang tao, tingnan mo, nakaupo lang, walang ginagawa. Ako, ang dami kong ginagawa. Pag ikay nakafocus sa Panginoon, hindi mo titignan ng ibang tao. Ang titignan mo kung ano ang sasabihin sa iyo ni Lord at paano Kanya bibigyan ng karunungan mula sa Kanyang salita. Kaya madalas hindi tayo natitiso. Pag tayo nakatingin, di ba yung message ng Panginoon last week? Pag nakafocus ka sa Panginoon, may iwasan mo matisod. Bakit? Nakatingin ka sa Panginoon at sa sarili mo. Kaya wala ka ng pagkakataon, tignan pa ang iba. Kaya hindi na tayo natitisod. Kaya nga sabi, suriin nyo ang inyong sarili, hindi ang ibang tao. Kasi pag sinuri mo yung sarili mo, ako pala may problema. Hindi siya. Kaya kapag tayo nakapokus sa Panginoon, matatanggal yung alin? Alalahanin. Ano po sabi dito sa Lucas 10:41? Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Alam niyo po ba, yung sinabing, pag sa Bible po, inulit po yung 2 beses ang iyong pangalan, may pag-ibig po yun. Ano sabi ni Lord sa kanya, Marta, Marta. Ibig sabihin, may love po yun. Meron siyang concern. Pag sinabi ka, Marta, ba yun? Di ba? Parang galit eh. Pag sinabi ka, kahit sa bahay, di ba? Pag inulit siya, may pag-ibig. Pag lalo na kung binuo yung pangalan mo, Josepino, Presensya, ang haba, binuo yan, may problema ka. Yung sabihin, medyo lumayo-layo ka. Dito, iba. Pag inulit dito, isabihin, may pag-ibig. Marta, Marta. Hindi ka mapalagay. At abalang-abala ka sa maraming bagay. Tanong ko po sa inyo, ano yung nagbibigay sa inyo ng alalahanin? Yung pinagkakaabalahan nyo. Tama? Mga nanay, hindi naman. Siyempre, alam ko naman mga nanay, lahat ginagawa sa bahay. Di ba? Hindi pa ako nakapaglaba. Ang dami natambak na naman. Ano yung bibigay sa'yo ng alalahanin? Yung bagay na ginagawa mo. Hindi pa ako nakapaghugas, hindi pa ako nakapagluluto. Kasi yan ang ginagawa mo. Kaya yung mga bagay na pinahalaga mo, yan ang bibigay sa'yo ng alalahanin. Ang mga estudyante, di ba? Sabi nila, maganda raw ako, ba't wala akong boyfriend? Gwapo raw, ba't wala akong boyfriend? Kawawa naman ako. Abala ka sa sinasabi ng mga kaklase mo. Abala ka, ang nangyayari, go ka na lang. Bakit? Kasi nga, pinuproblema mo yun eh. Kapag nakafocus ka sa Panginoon, hindi yan poproblemahin mo. Kundi ang sasabihin sa'yo ni Lord, ito ang gawin mo, may layunin ako sa buhay mo. Hindi, wag mong gawin yung layunin na hindi para sa'yo. Kasi yan, maraming bagay nagbibigay sa atin ng alalahanin. Alam? Yung gusto natin eh. Kaya tinanong ko, ano yung wanting na yan? Di ba, pag gusto nyo mag-wanting, gusto mo marami pera, ang gusto mo mangyari. Siyempre, maghahanap buhay ka na maghahanap buhay. Ang nangyari, kahit anong hanap buhay mo, 3 na yung trabaho mo, bakit kulang pa rin? Tama? Bakit kulang pa rin? Gusto ko na mag-4 nga yung trabaho ko, bakit kulang? Pagod ako, pero wala pa rin. Kasi nga yung wanting, yung upuan mo ang ating Panginoon, makinig ka, magbigay ka ng oras sa pakikinig, magbigay ka ng oras sa pagbabasa ng Biblia, pero wala sa'yo. Kaya yung karunungan na binibigay dapat sa'yo, hindi mo, nagdidesisyon ka ng sarili mo, palpak. Ako po marami pagkakataon na talagang gusto ko magdesisyon yung sarili ko. Pero ano po ginawa ng Panginoon? Pag nananalangin ako, minsan, hindi naman niya binibigay yung gusto ko eh. Ano yung one thing na pag inupuan ko ang Panginoon? Sinasabi niya sa akin kung ano ang gagawin ko. Kaya pag minsan, Lord, bigay mo to. Pag hindi binigay, ayaw ko na sa iyo, Lord. Hindi na tayo close. Uupo ka lang pag may kailangan. Kapag hinihiling lang, pero pag wala na, hindi. Alam niyo po ba, pag madalas tayong may time sa Panginoon, hindi naman material blessing ibinibigay sa iyo ni Lord eh, kundi karunungan upang pagtagumpayan anumang gawa ng kaaway dito sa mundo. Yun ang katotohanan. Hindi ka ginawa ni Lord na maging hindi ko po sinasabi yung masama maging mayaman. Pero hindi po nakikita natin yung mga bagay na yan ang nagpapalayo sa atin upang hindi tayo magbigay ng oras sa Panginoon. Hindi tayo makapag-focus sa Panginoon dahil sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng alalahanin. Sabi mo sa katabi mo, puno ka ba ng alalahanin? Abalang-abala ka ba sa maraming bagay? Kaya hindi ka magkaroon ng time para sa Panginoon, ng oras para pakinggan mo siya. Kasi yung po ang nalilimutan natin isang bagay. Kasi pag tayo nakafocus kay Jesus, meron tayong
Tagumpay. Sabi mo sa tabi mo, tagumpay ka. Kahit iidlip-idlip ka. Alam ko, nakikinig ka. Tagumpay, bakit? Ano po sabi dito sa Hebreo 12:2? Ito ang natin ng ating Panginoon kay Jesus. Kasi hindi tayo makakataon unless hindi mo uupuan ang Panginoon. Pwede kang tumuon, napakalayo. Kaya pag may sinasabi si Lord, hindi mo marinig. Bakit? Malayo ka, tapos abalang-abala ka sa mga bagay. Lord, nakita naman kita eh. Lord, may oras naman ako, pero hindi ganun karami ang oras ko. Dapat upuan mo, dapat magbigay kita talaga ng oras, ng panahon para sa Kanya upang magtagumpay ka na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Kung gusto niyo magtagumpay hanggang huli, magkaroon kayo ng tama panahon at oras sa Panginoon. Ang labanan po natin dito, spiritual. Kaya dapat maging spiritual po tayo. Tiniis niya ang mga paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya. Dahil inisip niya ang kakaligayahang naghihintay sa Kanya. At ngayon nakaupo na siya sa kanan trono ng Diyos. Kaya nung nagapina ng ating Panginoon sa Kristo, ang kamatayan mula doon sa krus, sa Kanyang kamatayan, muli niyang pagkabuhay, sabi ni Lord ng Diyos, Ama, maupo ka na rito, tagumpay na. Tayo din. Sino naniniwalang tagumpay ka dahil sa Panginoon? Yung iba hindi naniniwala. Kasi yung pong katotohanan. Kaya nga tayo tagumpay dahil kay Kristo, ang sandigan ng ating pananampalataya na tiniis ang paghihirap. Sino po dito mga tatay na tiniis dahil sa Panginoon, tinanggal ang bisyo? Hirap no na. May nagtaas, praise God. Diba? Yung iba ayaw dahil hindi pa lahat. May pagkakataon si Lord yan. Kasi yun ang katotohanan po. May pagtitiis ka sa pananampalataya pero may tagumpay. Bakit? Kasi nakafocus ka sa Panginoon, nakatuon ka sa Kanya, inupuan mo, hindi lang pag-upo, kundi makasalantay ka pang gano'n, para Lord, lapit pa, konti pa, para marinig ko. Gano'n, hindi yung layo mo, parang dirin-diri ka kay Lord. May sakit. Pagmahal mo ang Panginoon, sino pong, di ba, may pagmahal natin ng isang tao, gusto natin talagang, pag nag-uusap tayo close, hindi malayo. Para may pinandidirihan na sakit. Hindi. Gat maari nga pa nag-uusap, maghapon no? Pag gusto mo yung taong kausap mo eh. Sino po mahal ng Diyos dito? Pero bakit ayaw natin kausapin? Ayaw natin pakinggan. Yung pong katotohanan, yung one thing na yun na kinuha ni Maria, ay hindi niya pinagsisisihan yun. Dahil yun po ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Kaya pag tayo nakapokus sa Panginoon, kahit tayo maraming problema, kasi hindi tayo exempted dyan, maski po ako may problema. Pero masasabi ko sa iyo, one thing, isang bagay lang, magtatagumpay ka dahil kasama mo ang Panginoon. Yun ang katotohanan. Kasi nga, nakikipag-usap ka, may quality time ka kay Lord. Kaya paulit-ulit ito, napakaganda nung ako po yung nag-devotion nung si Lord ay, di ba, tinukso ng kaaway. Anong binitawan ni Lord? It is written, nasusulat, may salita ng Diyos. Kaya tayo pa kaya, Diyos na siya, ginamitan pa rin niya ng salita ng Diyos. Tayo pa kaya dapat tayo ang salita ng Diyos, ang pinangahawakan natin upang pag tayo nakafocus sa Kanya, natututo tayong manalangin. Sino po dito lagi nananalangin? Di ba? Baka naman nananalangin kayo pag may gusto lang. Lord, yung one thing na gusto ko, ito, ibigay mo. Madalas tayong ganon. Sabi nga dito, sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anong bagay. Ayan, no? Huwag kayong mag-alala sa anong bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ninyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ano ibig sabihin panalangin, may pasasalamat? Pag nag-pray ka, Lord, thank you. Hindi, pag tayo magte-thank you na lang kapag binigay na lang eh. Tama? Para may nagpagdududa pa eh. Parang hindi yata ibibigay. Ay, hindi ka makapag-thank you eh. Pero pag naibigay na, thank you Lord, tatalong ka pa, pupunta ka pa, magsisimak, worship ka. Pero pag hindi binigay, bakit? Pag nakafocus ka sa Panginoon, hindi ka nakafocus sa material things o mga bagay na hiling mo. Kundi nakafocus ka sa Panginoon. Bakit? Dahil gusto mo siyang kausapin. Naintindi po natin, hindi tayo nakikipag-usap lang pag may kailangan eh. Lord, kailangan ko ng 50,000 kasi may babayaran pa akong ganito. Pag hindi ibinigay, nagalit. Ayoko na sa'yo, Lord. Hindi na nag-pray. Hindi na nag-church. Pag ito one day, pag inupuan mo si Lord, binigyan mo ng oras, hindi ka nakatingin doon sa bagay na hinihingi mo. Nakatingin ka doon sa bagay na kayang gawin ng Diyos para sa'yo.
Ano yung gagawin mo? Lord, anong gagawin ko? Ibigay mo. Lord, magpapasalamat na ako kasi alam ko na pag lumapit ako sa iyo, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo mala ibigay yung gusto ko, pero alam ko, mapapabuti ako sa iyo dahil alam ko mabuti kang Diyos. Di ba? Yan yun, natuto tayo manalangin. Sabi nga dito, kapag ginawa ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ay na kay Kristo. Jesus, naputol yun eh. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Grabe, no? Yung kapayapaan sa puso. Kasi yan ang bibigay alala. Pag ikaw ay nag-alala, anong agad na naapektuhan? Isip, di ba? Paano na kami? Pasukan na naman. Andiyan na lahat na. Yung bill, nandiyan na lahat. Papasok pa, uniforme, notebook, etc., etc. Ito agad, di ba? Sabihin siya ng kaaway, ano? Alak ba naman, may Diyos kang buhay na magbibigay ng pangangailangan. Bakit parang kinakapos ka? Ganyan ang mga galawan ni Satanas. Pag pumasok pa sa puso mo yan, eto na. Kikilos ka na eh. Oo nga, ano? Malapit na. Malapit na bayaran. Ano gagawin ko? Kapitbahay ko si Bombay. Kapitbahay ko yung lending. Dito na lang. Kaya mandaya na lang ako sa trabaho ko. Pero kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, alam mo at nagtitiwala ka na kayang kumilos ang Panginoon sa problema mo. Amen? Kaya nga sa Jeremiah sabi, kilalanin niyo ako. Pag kilala mo ang Panginoon na kaya magbigay ng lahat, bakit ka pa maghahanap pa ng iba? Bakit maghahanap ka pa kay Bombay? Bakit maghahanap ka pa ng kay lending? O etc. ang tao. Kung sino mang tao na di kaya ibigay, ang Diyos kaya ibigay ang lahat. Amen. Ang tanong, umuupo ba tayo sa paanan ng Panginoon para manalangin? O nauna muna yung bagay bago last option na yung pananalangin? Di po ba? Ako nangyari sa akin yan. Kaya nangyari, sira, maling desisyon. Pero doon ko natutunan, kahit napakaliit ng mga problema o sitwasyon na desisyon ko, pag nilalapit ko sa Panginoon, may maganda palang plano pa ang Diyos. Kung may iniisip kang pinakamaganda pa, pag nilapit mo yan sa Panginoon, may pinakamaganda ibibigay sa iyo ang Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya wag po tayo mag-alala. Kundi yung pag-iisip na ito ay may kapayapaan. Sabi nga dito, kapayapaan na ito. Ibe. Bakit? Sino po dito na kahit puno-puno ng problema nakangiti? Tingnan katabi mo. Nakangiti yan, no? Kahit may problema yan. Bakit? Kasi nga ibang-iba nga eh. Kaya matitignan ng mga mananampalataya para may ganun eh. Kwento nga sa inyo, misis ko, di ba? Lumabas ng bahay yan. Kwento ko ulit. Di lumabas siya. Si misis, palabati naman yan. Di lumabas, bibili sa tindahan. Buti pa si Ate Jeng. Walang problema. Laging nakangiti. Masaya. Sabi ni misis, sino ba naman tao walang problema? Sabi niya ganun. Lahat tayo may problema. Ang kaibahan lang natin, may Diyos akong buhay na aking inaasahan. Amen! Kaya pag may Diyos ka na pinanalingan mo na kayang gumawa ng isang bagay na himalak, pagdududahan mo pa ba? Kasi yun tayo, kasi nga hindi natin binibigyan ng panahon ng Panginoon. Yung oras na ating pakikipag-usap, mas marami pa yung pakikipag-usap natin sa kapitbahay. Kaya lagi kang latest. Anong latest? Alam mo. Pero latest kay Lord, hindi mo alam. Ano po? Kaya, minsan may nabasa ako sa social media eh. Kaya po daw, alam niyo po bakit binabaha ang Pilipinas? Bakit? Mas marami na daw marites kaysa sa puno. Alam mo yung mga kwento, mga ano? Pero mas nakakalungkot, ano, pag yung ibang bagay na i-share natin, pero salita ng Diyos, hindi natin ma-share. Kasi bakit? Kasi nga yung one thing na katulad na nakuha ni Maria, ito yung ginawa niya. Pinili niya maupo sa paanan ni Jesus. Tanong ko po sa inyo, pinipili niyo po ba? Pinili niya. Kasi sa bawat parte po ng ating pananampalataya, laging choice po. May kailangan mong magdesisyon, kailangan mong mamili. Ayun, tinanggap niyo ang ating Panginoon sa Kristo. Pinili niyo, di po ba? Dinesisyonan niyo po yun. Wala pong nagtulak sa inyo, tanggapin mo na. Hindi, wala. Basta tinanggap mo ng buong puso, pinili mo siya. At itong
Choice na to, yung one thing na pinili ni Maria, sabi ng Panginoon. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, sabi dito. At ito ang pinili ni Maria, sabi kay Marta. Ito yung pinili niya. Mas mabutit walang makakakuha nito sa kanya. Alam niyo po ba yung ating pakikipag-usap sa Panginoon? Hindi kayang palitan po ng pera yan. Bakit? Yung sabi ko nga pag ikaw meron kang pakikipag-usap sa Panginoon, anumang problema, may kapayapaan ka. Kasi maraming taong punong-puno ng kayamanan pero wala silang kapayapaan. Hindi sila masaya. Pero tayong nananampalataya sa Panginoon na pinili mo makipag-usap sa Panginoon, pinili mo magkaroon ka ng oras sa Panginoon, anumang problema, hindi ka bibitaw. Bakit? Alam mo may Diyos ka na masasandigan at magliligtas sa'yo. Kaya nga sabi nga, isang NBB dito, naalala ko yung kanyang Devotion Wednesday, in Psalm 34, 8-11, sabi, mapalad ang tao, ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Wala pong sinabi doon, mapalad ang taong mayaman. Hindi ko po sinasabing hindi po masama po mayaman. Kasi marami pong mga mayaman, si Rocky Peller, grabe ko magbigay ng bilyonaryo po yun. Pero yung pera meron siya, hindi niya yung ginos. Bakit? Dahil mayroon siyang one thing. Ano yung one thing na yun? Mayroon siyang Diyos sa buhay niya. Itong blessing nito, bless niya rin sa mga mananampalataya, sa mga kanyang kapwa. Kaya ano nakita mo, yung may karunungan. Pag wala kang karunungan mula sa Diyos, pag may pera ka, bakit ko bibigay sa'yo kung trabaho nito? Bahala ka sa buhay, tatamad-tamad ka. Di ba? Walang pag-ibig. Kaya nga sabi ni Lord, kaya kita bine-bless para maging pagpapala ka sa iba. Upang makita nila yung Diyos na nagbibigay sa'yo ng pagpapala ay buhay kaya magpala ng maraming tao. Amen? Hindi. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung one thing na nakinuha ni Mary, meron kaya tayo nito. O hindi man lang sumagi sa isip natin yung one thing na bagay na ito. Pero sabi ni Lord, hindi pa huli. Pwede natin kunin ito, piliin mo, sabi mo sa katabi mo, piliin mo yung one thing na kinuha ni Mary, na ginusto ni Mary. Bakit? Alam niyo po sa pag-google natin ng panahon sa ating Panginoon, hindi lang man tayo nagkaroon ng wisdom Alam bakit? Nagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon and willing to teach, willing tayong turuan ng Panginoon. Kasi marami sa atin, hanggang ngayon, ayaw paturo sa Diyos Sabi ng Panginoon, talikuran mo na yan. Lord naman, ibang bagay na lang, ibang parte. Hindi nga, kalimutan mo yan para sa akin. Lord naman, iba na lang Lord, nakikipagtalo pa. Piliin mo, bakit? Pag pinili mo, hindi ka magsisisi. Sino po yung nagsisi dito yung pinili niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Wala, di ba? Sino po masaya dahil meron kang Diyos sa buhay mo? Ang tanong lagi, piliin mo yung kinuha ni Mary, ni Maria. Magkaroon tayo ng panahon at oras para sa Panginoon. Ang dami natin panahon sa maraming bagay. Bakit? Kasi pinili ni Maria, pinili natin kung ano ang pinakamahalagang bagay. Ano sabi po dito? Ngunit sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Mga tatay, di ba? Hindi mo naman masama, katrabaho ko Kasi nga, magugutom sila. Mamamatay sila. Di ba sinabi nga sa Bible, daig pa ng hindi mananampalataya, hindi kumakalinga sa kanyang pamilya. May ganyan bitawan pa. Di ba kinakalinga ko lang ang pamilya ko? Pero nakakalimutan mo. Sabi nga dito, yung nagbibigay buhay talaga ang salita ng Diyos. Di ako po pwede mag-church, busy ako Dami kong trabaho. Alam ni Lord yan, di masama. Di namamalaya kung bakit gusto ni Lord siya lang, inaalis tayo sa napakaraming Diyos-Diyosan dito sa mundo. Yun po ang katotohanan. Kaya nga, dapat kunin natin yung nagbibigay buhay. Salita ng Diyos. Kaya lagi pag tayo nagkakaroon dito ng, ng announcement, yung daily devotion, day and night, may halaga po kasi. Kaya pag titignan ko kayo, ang healthy nyo. Pero pag sa spiritual, si Lord nakakaalam. Walking dead kayo. Kasi yun ang katotohanan. Physically fit tayo, kumakain tayo umaga, tanghali, gabi, may merienda. Pero minsan ba napakain natin ang ating espiritu, na ating kaluluwa ng salita ng Diyos? Binusog ba natin? Baka minsan merienda lang, pika-pika pa. Mag-church ako. Pero pastor, hanggang ano lang ako.
May kondisyon. Magbabasa lang ako ng Bible kapag may time ako. Kaya ang daming kondisyon. Dapat pagdating sa Panginoon, pag pinili mo, yung pinili ni Maria na maupo sa paanan ng Diyos, walang kondisyon sa'yo. Si Lord na magbibigay ng kondisyon. Yon ang tunay na mananampalataya. Yon ang tunay na may malalim at kilala ang Panginoon. Bakit? Ito kasi yung pinahahalagahan natin. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, maging yung katawan mo ngayon, sisirain ko eh. Pero yung kaluluwa at espiritu dahil pinakain mo ng salita ng Diyos, eternal life, kasama kita habang buhay. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, mabuti pang pumunta ka sa langit na isa lang ang mata mo. Kung ang mata mo yan nagiging dahilan ng pagkakasala, okay, tanggalin mo yan. Kasi darating ang panahon, yung ating physical body magiging kakaroon ng heavenly body. Makalangit na katawan. Perfect, walang ng kasalanan. Kasi yung kasalanan yun na nagbigay sa atin imperfect body. Pero hindi mo naisip, ano yung heavenly body? Minsan may nasabi nga si Pastor Mike nung kami nag-NBB, pwede daw mangyari na ang ating katawan tumagos dyan. Sa ating katawan panlangit. Ganun. Grabe, no? Pupunta ako doon. Wala na, hindi. Tagos ka na lang doon. Heavenly body. Perfecto. Wala nang sakit. Kung dito, pag kumain ka ng mani, tsaka monggo, sakit. Hindi, wala na. Sakit ang balakang. Puputi ang buhok, wala na. Walang malalagas ng ngipin pag kumain ka ng matamis. Bakit? Meron ka ng perfectong katawan. Banal. Sino po may gusto ng perfect body? Ang katawang panlangit. Sabihin mo, piliin mo ang isang bagay na ginawa ni Mary. Wag po natin kalilimutan ang salita ng Diyos. Ano? Ang sabi dito, pinipili natin mawala ang ating espiritual na pagkauhaw. Pag pinili mo ang maupo o magbigay ng oras, binibigyan mo ng tinataklawing pagkauhaw ng iyong espiritu. Ano po sabi dito? Ito po yung pagkakataon may isang Samaritana na lumapit kasi nakaupo si Jesus doon sa igiban, sa balon, at yung po yung lugar ng Samaritana. Ito po yung nangyari. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling nauuhaw. Ngunit ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na kailan mauuhaw. Satisfaction. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, ang Samaritana hindi pwede makipag-usap sa mga Hudyo? Kasi ang mga Hudyo, mababa ang tingin nila sa mga Samaritana. Yung pangkausap niya, bayarang babae yun. Kaya tinanong niya ni Jesus asan ang asawa mo? Panginoon, wala pa akong asawa. Tama yung sinagot mo. Kasi yung kinakasama mo, hindi mo namang asawa yan . Ano yung nakikita natin? Pero nung naupo na, nakipag-usap na yung Samaritana, natanggap niya, pinili niya yung buhay, yung tubig na nagbibigay buhay. Satisfaction. Kaya yung mga bagay na wanting na meron na gusto tayo, ano yan? Hindi naman nagpapasaya sa atin yan . Ako nga dati ganun . Gusto ko ng TV, flat TV, mga 40 inches. May lumabas na 50. Parang gusto ko ng 50. May lumabas na 60. Parang gusto ko ng 60. Pag lumabas na, gusto ko ng home theater. Hindi napapansin? Walang satisfaction. Lord, gusto ko ng magandang babae, maputi. Mahaba buhok, naka-brace. Blonde yung buhok, nakuha. Gusto ko na, Lord, yung medyo, ang katawan na slim, morena. Nabigay na. Wala pa rin, hindi pa rin tapos. Kaya bumaling naman sa lalaki. Hindi pa rin nasiyahan. Ano sinasabi ng Panginoon? Pag pinili mo na makipag-usap sa akin, pag pinili mo na ako'y makinig ka sa sinasabi ko, hindi ka na mauuhaw sa mga bagay na makamundo. Hindi ko naman sinasabi, Lord, Pastor, alis na ako sa mundo, dito na. No! Tatanggalin niya yung pagkauhaw mo sa mga bagay na wala namang saysay. Ako noon, ako'y mangiinom noon. Ang buhay ko pag-inom. Na pag wala ang alak, hindi ako mabubuhay. Pag wala ang barkada, hindi ako pwede maging masaya. Meron nung natagpuan ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, hindi pala gawain ng mundo. Hindi yung bagay ng mundo magpapasaya sa tao, kundi yung buhay, yung tubig na nanggagaling sa'yo, upang yung buhay na walang hanggan ay aking matanggap.
Doon ko napatunayan na hindi masaya ang pag-iinom. Doon ko napatunayan na hindi lahat ng barkada magdadala sa'yo sa mabuti. Alam niyo po, marami ng barkada ko patay na. Bakit? Dahil sa bisyo. Hindi ko po sa dinadjudge sila. Pero yun po ang katotohanan. Na porkit ikaw lalaki, wala kang bisyo, out of this world ka. Hindi po. Ang pinapakita lang nito, pag may Diyos ka sa buhay mo, yung satisfaction ng sarili mo, yung gusto mo, wala na. Kundi yung gusto ng Panginoon. Amen. Totoo po yan. Kung pasiyahan lang, kaya sabi ko nga, pag may lumalabas dyan, may bumabati sa akin. Oh, sabi ko, parang hindi ko ito kilala. Minsan isip ko, baka ito nakainuman ko. Mga ganon. Doon ko na napatunayan na kaya pala maging masaya ng isang lalaki kahit walang bisyo. Na kaya pala maging masaya ng tao na kahit ang pera mo sapat lang. Na kaya pala maging masaya ng bawat tao kapag ikay may Diyos. Piliin natin yung pakikipag-usap sa Panginoon, magkaroon tayo ng quality time at ibibigay niya yung karunungan mula sa Diyos. Kaya nga doon sa devotion ng isang NBB, sa Psalm 37, 8-11, sabi ito, tuturuan ko kayo kung paano matakot. Kasi maraming bagay tayo, hindi natin kinatatakutan. Lord, takot akong pabayaan ang aking pamilya. Sinusunod natin yan. Binibigay ko. Pero Lord, yung pambababae ko, hindi pwede. Wala kang takot sa Lord. May ganyan. Lord, pagdating dito sa issue ito, hindi pwede. Ibig sabihin, hindi lahat ng area ng buhay mo wala kang pagkatakot. Kaya pag tayo nagdi-devotion, tayo umuupo sa paanan ng Panginoon, ipapakita niya, tanggalin mo yan. Matakot ka, tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Ito, gawin mo, gawin mo. Bakit? Yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na karunungan. Kasi ang karunungan ng mundo, makasarili. Lalo sa mga kabataan, taas ang kamay. Kilala ko kayo. Nanakot ng kabataan. Di ba? Kapag walang boyfriend, walang girlfriend, malungkot. Yan ang sabi ng kaaway eh. Gwapo ka naman. Bakit gamitin mo yan? Maganda ka naman. Gamitin mo yan. Kapag sira na buhay mo, pasabihin mo yung ganda mo. Kapag ikay batang-bata pa lang, sira na buhay mo. Hindi yung gusto ng Diyos. Hindi yan layunin sa atin ng Diyos. Kung man tayo nagkamali, balik tayo kay Lord. Kasi nangyari sa akin yan eh. Ang tamang tugon, bumalik lagi tayo sa Panginoon. Piliin mo ang maupo sa paanan ng Panginoon katulad kay Mary. Hindi pa huli ang lahat. Yan ay lagi nagawa mo. Hindi. Mabaitan Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako. Mapagpatawad akong Diyos. Slow to anger ako. Hindi ako madaling magalit. Kaya lumapit lang kayo. Kung nagkamali tayo, nakapag-desisyon ka na hindi maganda, balik tayo kay Lord. Huwag kang lalayo. Piliin mo pa rin maupo sa paanan ng Panginoon. Huwag kang maupo sa paanan ng kaaway. Kasi sabi ng Panginoon, niyurakan mo na yan, tinapakan mo na yan. Bakit ikaw ang yuyukod? Dapat siya ang yuyukod sa pangalan ni Jesus. Amen? Hindi, huwag tayo matakot sa kaaway. Kasi mas malakas ang nasa iyo. Sabi sa Biblia, it is written na mas makapangyarihan na meron ka, huwag kang matakot. Ang point lang mas natatakot tayo mapalungkot ang kaaway kaysa si Lord. Kaya pag tayo po, binubusog natin ng tubig galing sa Panginoon. Ito bukal nga bumubukal. Sino ba nakainom na sa bukal? Ang lamig, di ba? Ang lamig, tapos refreshing. Magbibigay ito ng satisfaction. Kaya pag ako napunta po ako ng Quezon, may bukal po doon sa Mount Banahaw. Ang lamig. Kaya kat paligo ka ng umaga, ang lamig Kasi bukal pag uminom ka, pag uhon-uhaw ka, pag uminom ka, refresh, sarap. Ganyan ang buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. Buhay na ganap at kasiya-siya. Ano po yung ganap na yon? Balanse ang buhay mo. Yung po ang ibig sabihin na ganap, balanse ang buhay mo. Sa pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho, bilang magulang, bilang mga anak, balanse po yan. Yun po ang sinasabing ganap na buhay. Kaya napakaganda po ng pinili, one thing na ginawa ni Mary. Ito yung maupo sa paanan ng Panginoon. Sino po dito yung pipiliin maupo sa paanan ng Panginoon? Amen. Tayo po lahat ay manalangin para po sa ating closing song. A closing prayer. Lord and Heavenly Father,
Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po namin maitatanggi na para kami si Marta. Marami kami pinagkakaabalahan. Akala namin mahalaga na ito. Minsan yung pinagkakaabalahan natin, yung one thing na gusto kong mangyari. At nakakalimutan namin yung one thing na ginawa ni Maria. Yung magkaroon kami ng panahon sa inyo. Makinig. Upuan kayo, Panginoon. Bigyan kami ng mahabang oras at panahon sa inyo. Pero Lord, madalas hindi nangyayari yun. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinipili namin yung pinili ni Maria. Na sinabi nyo nga po kay Marta, nakalimutan mo yung pinakamahalaga na piliin. Ito yung ginawa ni Maria. Lord, pinipili namin kayo. Higit sa lahat ng bagay dito sa mundong ito, Panginoon. Nandadaya kami ng kaaway. Na akala namin ito magpapasaya sa amin. Na akala namin, Panginoon, pag nakuha namin to, pwede na kami mamatay. Pwede namin masabi, Lord, okay na, pero hindi pala. Kasi yung katotohanan na pag ang isang tao ay walang Diyos, walang pag-asa, walang kagalakan, walang kapayapaan. Lord, ayaw namin yun. Mas pipiliin namin kayo. Mas pipiliin namin, Panginoon, na magkaroon ng oras sa inyo. Panahon ng devotion, pakikipag-usap. Pahalagahan namin ng ganitong pagtitipon. Pahalagahan namin, Panginoon, yung pag-aaral ng yung salita. Nang higit pa sa mga bagay dito sa mundong ito. Tanggalin niyo po yung addiction sa games. Tanggalin po yung addiction, Panginoon, sa mga social media, Panginoon, sa mga online shopping. Lord, tanggalin niyo po ito. Dahil ito po'y kumukuha ng aming panahon, nagbibigay ng kaabalahan, maging ang aming hanap buhay, Panginoon, na akala namin, Lord, okay lang. Pero Lord, kung ito na yung pumapalit sa trono niyo ng maging Diyos, Lord, ayaw namin, ipapahama kami nito. Dahil hindi ito magbibigay ng tunay na kaligayahan, kundi kayo lamang, Panginoon. Tutuhan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo, manampalataya sa inyo, na hindi kami mag-alala sa mga bagay, kundi Lord, ilalapit namin to sa pamamagitan ng panalangin. Lord, kayo po ang aming kasiyahan. Magkaroon kami, Panginoon, ng malalim intimacy sa inyo, Panginoon. Sapagkat wala nang iba kami ngahanga rin dito sa mundong ito, kundi ang makasama kayo. Salamat po sa mensahe nyo, Panginoon. Salamat sa salita nyo. At salamat sa pangako nyo, Panginoon, na alam namin, hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Yan ang pangako mo para sa amin. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.